Hi guys, good morning, good day, again kung gabi, basta magandang araw sa inyo lahat. So today, pang-apat na video na to actually dito sa spot na to. Ngayon, this time, what we're gonna feature is the rooftop tent. This is our latest um, medyo malaking project na ginawa sa RCM campers. So yung kanina, in-explain ko na yung ating awning, yung ating shower, yung ating tire table at yung water tank. So I made a video, separate videos for them. So lalagay ko na lang sa description down below. So before we proceed, if hindi pa kayo nag-subscribe dito sa ating channel, please do so. It will really be a big help for us. So this time, we're gonna go up to the rooftop tent. Papakita ko lang sa inyo how it works, ano yung basic design, what goes into the or what went into the conception, bakit ganyan ang design. So, disclaimer lang, itong rooftop tent na to na ginawa is, this was like installed the night na kami ay umalis. So, nung naikabit namin yung rooftop tent, how dare you? Nung naikabit namin yung, meron ako ditong sidekick. Nung na-install namin yung rooftop tent, natapos kami siguro mga 11 something sa gabi. Umidlip ako sandali and then umalis kami papunta naman dito mula sa Cavite, papunta kami dito sa Aurora. So, nandito kami ngayon sa Dilasag. So, Parang Hills, everyone. Ganda. So, yun po yun mga kaibigan. So, with that being said, ibig sabihin, itong tent na to was just, kumbaga, minadali namin na maikabit, matapos para lang may magamit kami for this trip. And of course, maipakita ko sa inyo yung pinaka-basic design. So, what we'll see now is not the full design. Marami pa siyang mga kulang na parts, mga maliliit na parts, but basically, the structure, the shape, is yan na po yun. May mga kulang na lang na mga, I'll point it out later as we go along the video. So, dito po tayo mga kaibigan. So, since yung aking awning is nasa passenger side, so yung aking tent ay ginawa namin na nag-open siya dito sa driver side. This tent pala is side opening siya. And this is a hard shell, kumbaga hard shell tent siya. Hindi siya soft top, hard siya, aluminum composite panel yung pinakabubong niya. Ang frame is bakal. This is done this is done to lower the cost. Kasi pag nag-aluminum tayo, tataas na ang presyo because the material is expensive, ang process ng pag-weld ng aluminum is expensive, at ang pag-source ng material is also expensive. Kasi nasa Pilipinas tayo eh. That's the fact about it. Ang weight naman nito compared, kasi it's a big question for many, yung weight. Ang weight nito, yung una kong pinadala, kasi I had a customer na nag-order nandito, which was yung first time na ginawa ko, kasabay nitong akin actually, nahuli lang na matapos to. It weighed 75 kilos, ship. Ibig sabihin, andun na yung box, andun yung hagdanan, may foam sa loob, tapos dalawa yung dalawa ang kumbaga aluminum composite panel na kasama nun. Itong production na ginawa ko or itong sa akin, so I decided to make it somewhere around 60 to at least kumbaga maging kaparehas lang ng mga aluminum. So that's a good thing about this for me, I think, is yung mga branded, they weigh mga hard shell, they weigh mga nasa 60 to 70 kilos. Ito sa atin is somewhere around that weight din. So, steel pa po yun, ang material niyan. So, later I will show to you ano yung mga binawas ko or mga in-adjust ko to get that the weight down. And by the way, itong version na to is the 8 feet itong akin. So, 4 by 8. Pero yung pinaka-production na, which is gagawin ko, I have an ongoing production ngayon ng mga RTT nasa shop. 4 by 7. Mas maikli siya. So, that will also bring the weight down some more. So, dito tayo sa taas, mga kaibigan. So, unang-una, part ng tent is yung ladder, which is, hindi ko na ito, halos lahat ng mga RTT may ganito.
Basically, it's just a telescoping ladder. So ito po siya sa taas. Um, ang thickness niya, which is para sa akin, is a big thing. So ito pong ginawa ko dito is 4 inches po siya. 3 inches, 3 inches to 1 inch ito. So 4 inches. Tapos merong, if you can see it from down under there, yung, asan na yun? Yeah, that part, that's about 1 inch. So, lilinis siya ng mga 5 inches talaga from the roof rack. Ang pagbukas niya naman is, we have this latch, 4 of these. So, first, buksan yan. We have 2 on the sides, 2 on each side. So, we have 2 in the front, and then 2 on each side. So, dito yung isa. And then, yan. Alright, tapos, iangat nyo lang yan, and then it will just open like so. Tapos, unlike sa mga ibang design na parang triangle lang yung ano niya, triangle tapos parang may awning lang, what I did with this is, so meron pa dito sa loob, I can just have this, ayan, ito, merong itong frame na to push this thing out. So, pasok na lang ako. I hope, please don't mind the kalat kasi dito kami natulog kagabi. So, itong part na to goes out like that. Okay? And then we have this pole. Dun sa una kong ginawa, wala ito. There was just straps dito sa labas holding this thing out like that. Pero I decided to have this instead. Just put a hole through here and then have a spike tent pole. Tapos, dito naman siya sa kabila. So, parang may hole dyan. Then papasok yung spike ng pole. And then, like this. Ito, by the way, is a crude initial design lang to. So, ganyan siya. This part, I may still have to improve. Again, this is very minadali talaga, promise. Para lang magamit namin sa trip na to. So, dito naman, so this is the inside. Again, this is 4 by 8, 4 feet by 8. Isa sa mga ginawa ko to make things lighter is wala siyang fixed na sahig. So, ito ang ginawa ko. We have an extra plywood sa bahay nung umalis kami. This is like 1/8 plywood. Kasi may mga frame na yan. May mga gantong frame yan sa ilalim eh. Ganyan. Ganyan. And then, we have this 2-inch foam. Nilagyan ko nito. Isa din sa mga purpose kaya bakit ganyan. Wala siyang fixed na sahig para yung tubig, like when it rains, water, if you can see it, will simply go through here, tapos diretso na yun dun sa ilalim. Bagsak na yun dun. Kasi nga, wala siyang sahig na fix eh. Hindi siya kumbaga magpupul dyan. Alright, so yun yung isa sa ginawa ko para ma-lessen yung weight. Kasi dati, ito, this is not yet finished. Bare, lang talaga to, ACP. May mga talsik lang nung pintura when I was painting this the day before kami umalis. Tapos gabi namin inassemble itong tela. Yan. So, ito, dati yung ginagamit namin sa awning is galvanized washers. Ngayon, these are all stainless na. So, ito, we have a mesh. Ang mesh niya sa labas, tapos ang cover nasa loob. Kasi 4/10, that's how it should be. Kasi hindi ka naman rooftop tent. Kasi hindi ka naman pwedeng lumabas doon at doon ka mag-zipper ng cover mo. It has to be done from the inside. Kasi nga nasa taas siya. So yan. So this is like the cover. Zip out. And then you have this. Yan. Wonderful view. Tapos same thing. Ang mesh pala ay fixed sa windows. Ang mesh sa front is zipper din. So may zipper siya. Yung zipper ng cover, zipper ng mesh. Now, if you want to close it, we close this out. Yan. So, sarado na siya. Yan. Itong part na to, same thing with the other one. Nabubuksan din ang cover. Pero unfortunately, no, sa pagmamadali ko, hindi ko pala nalagyan ng zipper ito. So, hindi namin, hindi namin mabuksan. So, dito, yan. So, I just simply tuck in dyan sa foam nyo. So, hindi na siya papunta dito sa taas. So, no more
yung magbe-velcro ka pa dyan. Dito na lang. Insert nyo lang sa ano nyo. O, yan. Ang foam na to is 2 inches. I decided that this will come. Uy, hala, sorry. May mga ano pa dito. Sa bata po yan. Sa bata yan. 2 inches will come standard sa tent. 2 inch na. Uratex foam po ito. Nung nakagamit kami ng Uratex, I became a believer. Ang maganda kasi sa Uratex, hindi siya nagsasag. As in, nare-retain niya talaga ang shape niya. So, this is how it looks from the outside. Yan. I'll also try to include some clips from the drone. That's why, pag may nakita akong magandang shots ko dun, at least makita niyo yung ano niya. So, yan po yan. Yeah, there ko na palihog. So, coming out, by the way, ito, the ladder, ideally, dito talaga yan sa gitna or somewhere. Well, nasa sa inyo yun eh. The thing is, I have this shower awning. Nung umalis kami, I only realized na wala akong choice pala kundi dito ko ilagay when we came here to camp already. So, yan. Anyway, kung wala kayo ng ganito naman or if this is somewhere else, pwede yan dito. But sige, bababa muna ako. But yeah, basically, yan po ang ating rooftop tent side opening. Kami sa RCM Campers, since local tayo, we are very much open to feedback, suggestions. Yung mga gustong sample, gusto nyo mag-suggest kayo na, gusto ko yung hinge ay dito, yung opening ay pa ganon. Imbis na yung parang pabuklat na ganyang libro, gusto nila ay parang ganon, lengthwise. Yeah, we can do that too. That's our first RTT that I did actually. It's just that for my case, sa aming family, I think what works is yung side. And then yung mga customer na sumunod is parang gusto din nila yung side eh. So yun yung under the production ngayon ng mga design is yung side opening. But yeah, pwede yung pataas na opening. Meron pa pala yung ano, if you notice, there's just one layer of roof and wall. Ang gagawin ko is may second layer pa yan ng roof. Yun nga lang, since yun nga, minadali ko lang to para magamit namin. I keep on saying that. Hindi ko na nalagyan ng pangalawa. Pero lalagyan ko to definitely because that's gonna help with the heat rejection kasi 2 layers na siya. There's like an air of space in between the 2 layers. So, makakatulong yun sa ventilation at the same time sa waterproofing din. Yun pala. Sa loob, if you notice kanina, wala pang pockets. But, dirita dir, kimiinitan ka. But then, again, it's still minadali. We'll have more pockets. I'm planning na dun sa yung AC, yung composite panel na wall na yon, there's gonna be a big part there na puro pocket. Kasi sa amin, that is very important kasi may mga gamit-gamit, yung gamit ng anak namin, yung mga cellphone at kung ano pa, tubig, ganyan. Tapos sa sides, I may have like a pocket or two. Hindi mo kailangan maraming pocket sa sides eh. Kasi more on higaan talaga yung space. Then, dun lang sa gilid. And then, ito may LED strip din yan. Hindi ko lang pala na-point out kanina meron yan. Nilagay ko. Okay, so yun po yun mga kaibigan. Thank you for watching. Again, if you haven't subscribed, please do so down below. Marami pa kaming mga videos na naka-plano. Ang time lang talaga at ang sipag kasi minsan daming ginagawa eh. So, para napupush back yung sa priorities natin yung paggawa ng video. But this time around, so please subscribe and like, comment din kayo. Anong mga suggestion nyo, comments sa mga tips. Kung ano-ano pa, we'll be happy to hear them and maybe we can, respond and reply and we can something like that. Okay? So, maraming salamat po. Have a good day. Enjoy and God bless you all.